Magandang umaga po mga kababayan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, ang Noli Me Tangere, ay patuloy pa rin nawawala makalipas ng isang dekada. Ayon sa mga importante mula sa National Library of the Philippines, hindi na natagpuan ang kopya ng Noli Me Tangere sa kanilang mga simbahan. Ang kopya ay muli na i-record sa kanilang koleksyon ng kanilang. Dapat nang namawala pa rin. Sawang-sawa na ako sa Noli na yan. Marie, ano inuupo mo pa riyan? Pumasok ka na. Wah, sige po. Tol, may nasimula na ba kayo sa reporting niyo sa Noli? Bukas na yun. Ha? Bukas? Akala ko next week pa yan. Bukas na yun, kaya mag-prepare na kayo. At saka di ba kasama mo yung boyfriend niyo sa pag-report? Naalala mo pa talaga siya? Oo, sige, ako bahala. Walang kwenta talaga to. Magre-report na lang ako mag-isa at tatapusin ko to. Excuse me po, narinig ko pa po ba kayo ng Noli rito? Wala na, pinahiram na ng lahat. Wala na po ba talaga? Please, sige na po. Kailangan ko na po talaga siya ngayon. Kahit yung pinakaluma, tatanggapin ko. Wala na. Ito na! May nahanap na akong Noli. Salamat, Lord! Hindi mo ito maaaring gamitin. Ha? Ilang oras ko itong hinanap pagkatapos mong magsinungaling sa akin? Akin na! Hindi maaari. Ito ang orihinal na kopya ng Noli Me Tangere. Hindi mo alam kung maaaring mangyari sa'yo kapag ito yung nabuksan mo. Akin na! Maglalakbay ka mula sa simula. Sa duloy mararating mong wakas. Bilang kahulugan, ito'y natatagpuan. Kapag ang iyong tinapos, ang iyong sinimulan. Ang sakit ng katawan ko. Alba. Ha? Bakit kumikilos ng mag-isa ang katawan ko? Alba. Anong mundo ang napuntahan ko? Inay. Higit na nagdaramdam si Narda Clara sapagkat minamahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga at mabuti na lamang at hindi niya ipinahintulot na makita siya ni Ibarra. Kung nagkato ay lumala sana ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at magpupuri sa Diyos si Clarita. Masayahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyo maraming gumaling sa pangungumpisan. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng Alpres sa kapangyarihan ng inyong kumbisal. Magandang umaga po. Nagdaan ninyo sa Maria Clara sa pangungumpisan ngayong gabi. At sa tulong ng biyatiko na dadalhin ko bukas sa sumapabilis ng kumbis pagtulis. Napakapangit ng mga bahay. Sa amin mga Indio lamang ang makakatira riyan. Mga walang pitagan, nagsasalubong na hindi man lang nagbibigay pugay. Paluhin mo nga sila ng sobrera tulad ng ginagawa ng kurat. Turuan mo silang gumalang. At kung ako'y saktan nila, Hindi ka ba lalaki? ngunit ako'y pilay. Tara na nga tumuwi.
senyora, bakit kayo nagkakaganyan? Kayo ba'y naiinggit sa akin kaya tinatanong ninyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kaiingitan? Kaiingitan ko pala buhok ninyo, kulot. Kilalanin ninyo ang hinaharap nyo. Hindi ito probinsyana o kalunyanang sundalo. Ang mga alperes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, Excelentísima Senyora Popot, ang mga alperes niya ay hindi. Ngunit ang pilay na tulad niya ay maaari. Hoy! Ang pagkikipag-usap sa inyo ay nakakapagpababa ng aking karangalan. Nais niyo bang maglaban ng aking mga damit? Uupahan ko kayo ng malaki. Batid ko namang dati kayong mga labandera. Alam ko na kung sino kayo, senyora, at sino yung kasama niyo. Sinabi na sa akin ng asawang ang nalihim. Hoy, isa lang hula ang bibig! Manaukat na madurog ko ang bibig mo! Hoy, mga senyora, ano nangyari dito? Parangalin ninyo ang inyong asawa at inyong pihisan. Kung wala kayong salapi ay pagnanakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Hindi lamang kayo babae ay nabugbog ko na kayo ng sipa. Ginoong Alperes, magtigil ka, Medikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Lumayas kayo dito, mga magdandako sa mga mahihirap. Halika na, diborsyo! Lumuwas tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki. Kaya ang kalawal mo. Ngunit ang mga sundalo, ako'y pilay. Ikaw ba hindi lalaki? Sus Mariosep! Hamunin mo nga pero sa sablay ngayon din. Kung hindi ay ibubulat ko sa lahat kung sino ka. Ngunit, Doña Victorina, magpakainahon kayo. Kahiya-hiya tayo. Kailangan hamunin ni Linares ang Alperes. Kung hindi, huwag niyo siyang ipakasal kay Maria Clara. Hindi ba dapat na makapangasawa siya ng isang lalaking dawag? Hindi ko alam na ikaw pala sa lawahan. Hatid niyo sa aking slid. Ako'y hindi makalakad. Kakarating ko lamang at una kong ninasamba kita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo nawa ang pagpunta ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na lamang ipapaliwanag siya ang lahat. Maaari ba kita madalaw bukas? Kinalulugod ko ang pagdating. Salamat, Binibini. Paalam. May dala po akong pakiusap na maraming sawimpalan. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakan ng mga Guardia Civil at mga pari, pati na rin ang pagpapatupad ng katarungan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po ay tungkol sa pagpipitagan at karangalan ng tao sa pagbabawas ng mga Guardia Civil na nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Elias, ang iyong mga kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taon na kilala ko na. Naniniwala ka bang ang paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi. Ang sakit ng bayan ay malubha. Kaya kinakailangan ng marahas na kapalaran kung ito ay makakabuti. Ginoo, sa palagay ko ito ay hindi mabuti. Ang sakit ay kailangan suriin ng pinanggagalingan nito. Kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sulpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga Guardia Civil. Kapag humina ang mga Guardia Civil, wala lagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Katahimikan ng bayan? Ang pagpapakahirap ng tao kahit na marangal. Umasa na lamang sa Diyos sa mga sanumpalat. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay kailangan malaman ko kung hinahamon mo na ang Alperes. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mababatid ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim. Hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasayahan at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay pagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes.
hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buo, Victorina de los Reyes de Espadaña. Ngunit, papaano kung pagsalitaan ako ng Alperes? Kung ang Alperes ang aking matatagpuan, sino ang papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpa-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang mga payo. Sino ang nagutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Ano ang magiging palagay sa akin ni Clarita? Magandang araw po sa inyo. Magandang umaga sa Padre. Ako ay nakatanggap ng liham na mula sa Maynila. Liham na nagpapatunay na sa iba ay kapatawad. Wala na ngayong sagabal. Ngayon ko lang nakilala si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lang ako bigla-bigla ang kanyang pagkilos. Ngunit mabilis magpuno ang kanyang pagkukulang. Hindi lamang dahil bibati na ako. Paano kung hindi mo papatawad niya panalilang ko si Ibarra? Kung si Maria Clara na ang bahala. Yung Padre Damaso ang kanyang profesor. Kaya't sila'y magkaunawaan. Magandang umaga, Kapitan Tiago Linares. Huwag kayo magulat. Ngayon pa lamang ay pinagpupuri niyo. Nagalit ba sa akin sa Maria? Ewan ko, ngunit lagi siya umiyak at sabi limutin mo na siya. Nasa Kapitan Tiago para lang sa Concession Linares. Ayaw ni Maria. Sabihin ko na baka ito ang ibang niligawan. Ay sinagot niya ako na lalong mabuti. At saka umiyak. Di ba kasabi sa kanya gusto ko siya makausap na isa? Oo. Kailan ka makuha ang sagot? Bukas magduwa mo sa amin ng maaga. Ngunit sabihin mo sa akin ang lihim. Ako nga! Si Elias na dapat magalit sa akin na inagaw ko sa bilangguan. Bago ako lumayoy, gusto mong malaman mo na pinapatawad na kita. Maging maligaya ka. Paalam. Sandali! Nalaman ko ng isang gabi, nahihibang ako sa taas ng hagdan. Ang tunay kong ama, siya'y nagbawal sa akin na ikaiibigin. Malibang nalaman kung ikay papatawarin niya sa mga kalapastagan na ginawa mo sa kanya. Ito ang dalawang liham na sinulat ng aking ina. Nang siya'y nasa gitna ng kanyang paghihirap, samantalang ako'y nasa sinupupunan niya. Basahin mo, makikita mo ang hangarin ng aking ina na ako'y mamatay. Naiwan ito ng aking ama sa bahay na tinitirahan niya at nakuha ito ng taong nagsabi sa akin. Tayo hindi dapat magpakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Binigay ito kapalit ng iyong sulat. Dahil sa yumao kong ina at sa dalawang ama kong nabubuhay pa, ay nalimot at itinakwil kita. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ikay isang malinis na anghel. Ako'y minsan lamang umibig at hindi magiging kanino man. Kung wala ang pag-ibig at ikaw, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Isa lamang akong takas, at di kalaunay, malalaman nila ang aking pagtakas. Maria, paalam, Binibini. Nakikita ng mga mata ko ang nakakasuklam at nasisira na ating lipunan na nangangailangan ng lunas. Ika'y dumapa! Ako po'y galing Maynila. Lakad! Huwag ka magpapasakay sa iyong bangka. Meron nakatakas na bilanggo.
Kung sino naman na makakahuli ay bibigyan ng pabuya. Hindi na po ba magbabago ang iyong pasya? Hindi na. Sinusumpa ako sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang mga nahihimbing at ipapalimot ko ang mga kapatid. Ipaglalaban ko ang pang-aalipin sapagkat karapatan ng mga tao ang kalayaan. Ayan ang palwa. Humiga kayo at nang matapan ko kayo ng bayong. Ako'y sisisid palayo. Nililigaw ko sila. Bahala na kayo magligtas sa iyong sarili. Magkita tayo sa Noche Buena sa libingan ng iyong ninuno. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksiyan ng iyong kasal. Ba't ka di anak ko? Nagkatampuan ba kay ni Linares? Huwag kang umiiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba yung minamahal ninyo? Tulungan niyo ang aking ama. Sira niya yung kasunduan ng aking kasal. Noon ay ibig ko pang mabuhay. Sapagkat meron siya at maaalala niya pa rin ako. Ngayon wala nang natitira sa akin, kundi ang kumbento o libingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasabihan, anak ko. Patawarin mo ko. Ika'y napamahal sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan, kundi ikaw. Kung gayon ay, payagan mo mangmangha. Magmongha? Hindi mo alam, anak ko. Ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento kamatayan. Diyos ko, ako'y pinaparusahan mo, anak ko. Magmongha ka, huwag ka magpakamatay. Diyos ko, ako ang iyong paghigantian. Ngunit tiligtas mo ang walang malay kong anak. Nay! 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 Wala. Basilio, anak! Basilio! Basilio! Sino gumawa sa'yo, anak? Basilio, anak ko! Basilio! Basilio, anak ko! Nay? Nay? Nay! 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 Mamamatay ako hindi man lamang namasda na maningning na bakang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makikita, batiin niyo siya at huwag kaligtaan ang mga nalugmok na dilim ng gabi. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mo kami ay masunog.
hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, humukay ka rito at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin sa pagkaaral. Kunin mo ang mga paggatong, hindi na kita matutulungan. Ha? Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala Diyos ko, Day. Ano bang panaginip to? Nakaalis na nga. Excuse me po, meron pa po ba kayong libro ng Molly? Wala na.